Nabigla ang lahat kakapasok ng VP Sara Duterte. Ipinagre-resign na FPRRD, rumesback na. Talagang hinihiling nila ang pagre-resign ni VP Sara. So bad naman kayo masyado, ha? Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Ayun, pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni VP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA. Ayan walang nakitang anomalya ang COA. So, pwede na kayong tumahimik? I'm sure hindi sila tatahimik. Kahit sabihin nila na walang nakitang anomalya ang COA, pipilitin pa rin nila na merong anomalya. Hanggat hindi nila nasisibak yan sa pwesto o nawawala sa paningin nila. Alam na natin yan. Baka nga bigla nilang sabihin baka naman nagkakamali yung COA. Baka hindi nila ni-review maigi. Baka pwede ulitin nyo. Baka ganun yan, di ba? Kasi nga, hindi sila makukontento sa ganyan dahil iba ang gusto nilang mangyari kay VP Sara. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin, ang gusto nila ay ma-out of the scene si VP Sara at talagang mawala ka na sa landas at mata ng mga tao. Mawala ka na sa puso ng mga tao. Kailangan kami naman! Kami! Ganun ang nangyayari. 'Di ba? Masyado silang naaapektuhan sa mga nangyayari ngayon. Lalong-lalo na sa nakikita nila na pag-angat ni VP Sara sa mga survey. Kaya kung maging okay man sa COA yan, na pinapatunayan ng COA na walang naging anomalya si VP Sara, marami pa daw silang paraan para patunayan daw na merong anomalya si VP Sara. Diba? Kumbaga, try and try until they die. Dumb ways to die. Confidential fund ng Office of the Vice President. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo. Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, pinagre-resign po nila si VP Sara. Ito po ang pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat po magre-resign kung palpak po. Ha? Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Ayun nga nangyayari. Parang si VP Sara ang presidente. Ang ibig kong sabihin na parang presidente si VP Sara, baka siya yung parang siya yung presidente.
Kasi siya yung napapag-initan. Bawat kapalpakan na nangyayari sa bansa, bawat kapalpakan na nakikita nila, is kay VP Sara ibinibintang. Hello, uulitin po namin, no? Si Sir Badong, sinabi niya, di ba, na Vice President lang si VP Sara. Hindi siya ang presidente. At uulitin ko din naman, hindi po presidente si VP Sara Duterte. Siya po ay Vice President. Vice President. Diba? Nililinaw lang natin kung ano man ang nangyayari sa bansa ngayon is labas siya doon. Diba? Wala siyang kinalaman doon dahil Vice President lang siya. Diba? Kung magmahal ang bilihin, kung maghirap ang tao, mga getcho, ganyan, hindi siya may kagawan niyan. Ano ba kayo? Hindi naman siya yung ano doon. Diba? O sa 2028, baka pag nanalo siyang presidente, ayan, sa kanya iputok-putok yung mga ganyan hinaing nyo. Diba? Masyado kasi kayong tumututok sa kanya. Diba? Vice President lang is napapag-initan siya ng ganyan. Na hindi naman dapat. Di ba siya ba yung nagpapatakbo ng bansa natin? Hindi naman siya. Di ba? Sko naman, parang sinasabi nyo naman na, palto si VP Sara, parang mataas pa sa presidente, ganito. Kayo nagpapataas sa kanya sa presidente. Parang ang tingin nyo sa kanya, siya yung presidente. Kasi lahat ng sisi, binubuntong nyo. Di ba? Kung anong mangyari, kahit magnakaw sa sampayan ng kapitbahay nyo, baka si VP Sara pagbintangan nyo. Ako naman. Hindi ba? Hindi ba dapat magre-resign yung president? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung vice president. So, hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang Secretary ng DepEd May katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo. No? Ikaw na nagpapa-resign. Mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? At saka bakit nyo naman pagre-resignin siyang vice president? Grabe naman kayo. DepEd secretary tapos ngayon pinagre-resign nyo na siya doon tapos ngayon vice president pagre-resignin pa siya. Ano ba nagawa niya sa inyo? Di ba? Lahat ng pangungurakot, meron daw siyang ganto, ganyan. Are you sure? Where's the evidence? Pakilabos. Diba? Kasi kayo mga ebidensya nyo, puro chismis. Baka sa tingin nyo ba, wala bang mga namumuno sa bansa dati? O ngayon, walang nangurakot? Si VP Sara lang lahat? Ibig sabihin, siya lahat ang nangungurakot? Ganun? Aba, bago yan. Sobra naman kayo. Di ba paano yung pagre-resignin nga naman yan? 32 million ang bumoto dyan. Hello? Pagpalagay na natin, di ba, yung iba doon na dismaya sa kanya, yung mga ibang loyalists, siyempre, mabawas na doon. Pero ang dami pa rin nun. Siguro kung ang magsasalitang Sara Duterte resign, mga nasa 20 million, ayan. Pwede tayong maniwala doon na talagang taong bayan na nagpapababa. Pero kung kayo lang dyan, nako, kahit magsisisigaw kayo, no? Tsaka, nako, wala naman kaming nakikitang ginawang anuman, halos tahimik nga lang yung tao Halos lahat na nga lang ng bato sa kanila, ginagawa nyo na Diba? Halos si BP Sara, dinadamay nyo na, ganito, ganyan, kung ano pinagsasasabi nyo. Pero tahimik pa rin si BP Sara. Pero binibo kay BP Sara kasi mahaba yung PC niya. Kung sa iba-iba yan, malamang pinagmumumura na kayo. Diba? Hindi siya kasi yung masyadong epal Hindi siya ganun Hindi niya pinapatulan ng mga kritiko. Pinapayagan niya kayong magsalita. Sige, magsalita. Yun ang sports Yun ang dapat. Pinapayagan niya kayong magsalita laban sa kanya. Dahil karapatan, alam niya yung karapatan nyo.
'Di ba? Pero kapag sila yung magsasalita, gusto nyo patigilin, pati yung mga sumusuporta sa kanila, grabe naman. Huwag naman sana ganun. Bakit hindi nyo sila gayahin na sports sila? Diba? Kung ano yung mga kritiko o pamumunang ginagawa sa kanila, di ba? Nilalapastangan na nga yung pangalan nila kung ano-ano na sinasabi sa mga Duterte. Pero hindi sila gumagawa ng ganyang hakbang. Di ba? Lalo na ng presidente si FPRRD, kung ano-ano pinagsasabi kay FPRRD. Di ba? Ngayon kay BP Sara, hindi sila gumagawa ng kahit na anong maduming hokbang nasa mga nagsasalita sa kanila, sa mga nagsasalita sa kanila ng ganun. 'Di ba? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Quirino, no? Elpidio Quirino. Okay. Bakit nyo pagre-resignin? Ito po ang mga katwiran nila. Ayon kay Mr. Win-Win Situation, my wish for 2024 is VP Sara Duterte to resign. Pucha, wish mo lang. Wala kang binigay na katwiran. Talaga mga bobo talaga. Pasensya na po kayo ha. Yan po ang mga natiran tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-import na eh. Kaya nga dinadala na si Larendon eh. Kasi po, wala talaga eh. Wala talaga mahita sa mga tagapagtanggol eh. Wish niya daw. Wish niya daw na mag-resign si VP Sara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na-wish? Eh wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung Vice President? Eh presidente ang tanga talaga itong mga to. May katwiran pa yung mga ano. Alam niyo po, natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati ng mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun eh. Bakit po? Pag nag-resign si Duterte, uupo si Leni. Yan yung pinuno nila. Eh pag nag-resign si mga bugok talaga. Kaya talaga wala kang makita ngayon. Nakakatawa pong kalaban to. Di ba pag nag-resign ang Vice President, halimbawa bumaba yung Vice President, sino papalit? Yung Senate President o yung o yung House Speaker? Comment lang mga katunay Dati nag-iinit una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag-resign. Ano mahihitan nyo? Halimbawa, ano mahihitan nyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Ay, hindi, kasi ang mahihita daw nila ito. Sir Badong, ito. Ang mahihita daw nila dyan kapag nag-resign o bumaba sa pwesto sa pagiging Vice President si BP Sara, syempre, baka kaalyado yung pumalit. So, syempre, wala nang kontra. Diba? Wala nang ganyan. Yung iniisip nila, kumukontra si VP Sara. Pero sa akin, hindi naman kumukontra si VP Sara siguro sa mga nangyayari. Ni hindi nga siya nagsasalita ng masama sa ating presidente. Wala tayong naririnig na ganun sa kanya. 'Di ba? Yung mga alitap-tap nga na nakapalibot sa administrasyon ngayon, ang tira ng tira kay VP Sara. No? Oh. Pero siya, wala siyang binabanggit na masama laban kay PBBM. Oh. So, kung mag-resign siya, ganun ba ang gusto niyong mangyari? Na pumalit? Yung ganun. Tapos, ang power is maging dire-diretso na, ganun. Na mawala na ang mga Duterte sa scene. Bakit hindi na lang natin gawin sa legal na paraan? 'Di ba? Kung sakasakali, sa 2028. 'Di ba? Kung talagang gusto nyong iluklok yung yung kandidato nyo laban kay VP Sara, edi patakbuhin nyo. Malay mo, makachamba siya, makuha sa dasal, manalo. 'Di ba? Bakit hindi na lang natin paglabanan si VP Sara tsaka yung manok nila? Ganun lang yun eh. Para magkaroon naman tayo ng thrill. Kasi parang ang nangyayari, parang natatakot kayo eh. Kasi alam nyong number 1 si VP Sara. Malakas ang kutob nyo niyan eh, na mananalo siya. Kasi alam nyong malakas siya sa tao. Alam nyong mahal siya ng mga tao. May mga nagmamahal sa kanya eh. 'Di ba? Si Bongbong Marcos. Ha? Si Bongbong Marcos na nga ang pinakamakapangyarihan. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan
kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Kahit pa mga bugok, mga big bugok talaga. Ayan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ang hirap ng nagsasalita. Ako wala akong nakikita nagsasalita. Mukha rin akong tanga. Kaya, buti pa yung dilawan mag-isip eh. May pakinabang sila. May pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong noon kasi si Leni Robredo magiging presidente. Ngayon, pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Bongbong Hindi ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Bakit kayo nananawagan? Di ba parang may mati-turnover no na Vice President, baka kumuha doon? Di ba? Yung nga sinasabi ko, ano ba, maaari bang pumalit ang House Speaker o ang Senate President? Ganun ba? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-all out na si Sara Duterte. Mahina talaga itong mga kokote, no? Yun ang napunan natin, no? Humina ang kokote. Okay, isa pang dahilan. Ito po, nakakatawa itong mga to eh. Marcos makapili. Kasi siya ay oportunista. Bakit oportunista? Incompetent. Incompetent? Number 1 yan, huy! Huy! Number 1 si Sara Duterte, huy! Doon sa oportunista, parang, paano naging oportunista si BP Sara? Parang, ano yan ha? Ano yan, bago? Paano mo nasabi? Diba? Paano niya nasabi na isang oportunista si VP Sara? Mas maganda kung ipaliwanag niya. Saan naging oportunista si VP Sara? Diba? Para kasing mali pa yung nangyari nun. Si VP Sara kasi pumayag ka pang mag-vice president. Nanahimik ka na lang mayor. Dati, mas lalo pang Pero naku wag niyong itulak si VP Sara na tumakbo sa 2028. Alam nyo, sa ginagawa nyong yan, kay VP Sara, sa mga pinagsasasabi nyo, sa masyado nyo silang inaalipusta, ganyan, gantog, mas pinatitrigger nyo sila na baka tumakbo sa 2028. Diba? Mas tinutulak nyo siya ng ganun eh. Kung kayo'y nanahimik, baka mamaya biglang mag-announce yan, hindi po ako tatakbong presidente sa 2028 dahil po sapat na ang aking. Malay nyo, mag-ganon. Pero sa ginagawa nyo ngayon, nako, tingin ko lang, no? Yan, baka talagang patulan na kayo talaga. Hindi mo ba naintindihan yung number 1 ka? Paano naging incompetent yung number 1? Ha? Number 1, hindi, dito yung binasa ko. Naawat ako ng misis ko. Mahirap. Nahirapan talaga ako pag may misis ako rito eh. Inaawat ako eh. Okay, oportunista, incompetent, greedy, power hungry, at traitor. May show more pa. Tika muna. Traidor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign BP Sara. Traidor? Saan siya naging traidor? Kasi maka-China, ganto, ganyan. O yung nagsasalita siya ng China. Alam nyo kasi naging big deal yun yung pagsasalita niya ng China. Na gumagano siya. Tama, kita nyo, China siya, pro-China siya. Kaya nga sinasabi ko dati, lahat ng mga Pinoy is kayang magsalita ng iba't ibang lingwahe. Di ba? Tayo nga ganun. Di ba? Yung ibang lahi hindi kayang magsalita ng Tagalog. Nababaloktot sila. Pero tayo kaya nating magsalita ng English. Kaya nating magsalita ng German. Kaya nating magsalita ng Hapon. Di ba lahat ng lingwahe kaya nating sabihin na talagang ma-fluent tayong magsalita ng ganun. Ngayon nagsalita si VP Sara ng Chinese kasi China yung katapat niya, nagsasalita siya doon. Di ba? So kung pag China ba ang kaharap mo at ikay nagsasalita doon, guess ka doon, ganito, ganyan. Is pro-China ka na? Or kung nagsasalita ka ng Chinese o Mandarin, China ka na. Di ibig sabihin, kapag nagsasalita ka ng English, yung mga nadidinig mong mga taong nagsasalita ng English, o kumakanta ng English, di pro-America na. Di ba? Yung mga nagsasalita ng Hapon, di pro-Japan na. Nagsasalita ng Europe, di pro-Europe na. Ganon, pro-France, mga ganyan. Di ba? Hindi, ginagawa nilang big deal yung pagsasalita ng Chinese. Ginagawa nilang big deal na kumakain ng mga Duterte sa Chinese restaurant. Baka nga kayo, iba dyan, yung mga nagsasalita dyan, lagi kayo laman ng Chinese restaurant eh. Di ba? Baka kayo, nakakain kayo ng siopaw.
Huwag kayong kakain ng siopaw dahil galing sa China yan. Di ba? Yung mga produkto ng China, huwag yung bilhin. Para hindi kayo pagkamalang pro-China. Kasi hanggat maraming made in China na gamit nyo dyan, no? O may gamit kayo, kahit isang pirasong made in China, pro-China na kayo niyan. Kasi ganun kayo mag-isip kay BP Sara eh. Yung pagiging trader, hindi ko makitaan yung pagiging trader eh. No? Kinalaban niya ba ang administrasyon? Hindi nga siya nagsasalita eh. Di ba hindi niya kinakalaban eh. Ngayon, kung nakikita nyo kinakalaban ng mga Duterte, sinasabi nyo nila FARRD, ni Baste Duterte, nagsasalita ng hindi maganda, by natural. Di ba? Una-una si Baste, kapatid niya si BP Sara. Si Tatay Digong, anak niya si BP Sara. Ikaw ba? Tatanungin ko yung nagsasalita kay BP Sara hindi maganda. Kung ikaw, yung asawa mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, pagsabihan ng masama o pagbintangang magnanakaw, na nakikita mo, naririnig mo, hindi ka magsasalita, bababayaan mo lang. Nasasabihin, anak mo, magnanakaw, ganto, magnanakaw. Bilang ama, kung tatay ka. Di ba? Ano sabihin mo? Anak, magnanakaw ka daw. Gumanong ka lang. Siyempre, pagtatanggol mo yung anak mo, ganun yan. Kaya, lumaki na lumaki. Di ba? Nagkadamay. Pero si BP Sara hindi naman nagsasalita. Wala namang kinakalaban. Kung hindi naman talaga sa udyok ng mga alitap-tap at hindi pinalaki ng mga alitap-tap yung problema, walang Duterte tsaka Marcos na maglalaban ngayon. Malamang ko magkaibigan yan. Magkasundo yan. Nagkakaisa yan. Wala sila masabi, no? Ano yung mga ginawa? Ano yung ginawa ni Sara Duterte na ilabag sa batas? Para ka manawagan na mag-resign yung tao, meron ka man lang binibintangan mo man lang siya na kasi lumalabag sa batas, di ba? Nung pinag-resign natin si Gloria, kasi may Hello Garci. Nung pinag-resign natin si Erap resign kasi merong involved si Erap sa wedding. Nung pinagre-resign natin si Pinoy, pinag-resign ba si Pinoy? Yung pinagre-resign si Pinoy, kasi yung involvement sa Mama Sapano, yung kawalan niya na aksyon sa Mama Sapano, yung kanyang napabalitang involvement dun sa... Hindi mapagre-resign si Pinoy noon kasi ano yung pro-cigarette yun. Nahon niya yung naganap yung ano yun, yung kay Napoles. Ano na nga yun? Yung scam ni Napoles. O yun. May dahilan po kung bakit po na may binibintang kayo dapat nakatiwalian kung bakit pinagre-resign ninyo yung isang opisyal. Hindi po pwedeng maganda lang si Sara Duterte. Maganda si Sara Duterte kaya mag-resign, ganun. Bobo. Mamaya sabihin nila tahimik kasi kaya mag-resign na lang. Kawawa naman. BBM, naawa po kami sa'yo. Ang natirang tagapagtanggol mo, panay bobo. Oportunista. Si Sara Duterte, baka hindi nyo alam, anak ng presidente yan noon. No? Si Sara Duterte, number 1 sa survey. Una, yun lang dalawa na yun, wag na yung iba. Number 1 sa survey, sa lahat ng survey. PDAP. May dahilan po kung bakit mananawagan na resignation. Pero sa mga tangang tauhan nito ni BBM at ni Tambaluslos, walang dahilan, basta ay maganda ka, resign ka. Sasabihin niyo oportunista at si Sara Duterte. Number 1 siya sa lahat ng survey. Presidente ang tatay niya. Hindi niya kinakailangan maging oportunista. Doon nga sila natatakot kasi number 1 sa survey si VP Sara. Pero kasi nasabi ko nga, kung hindi naman number 1 na nakikita nila yan, halimbawa, ako Leila at si VP Sara, hindi nila papansinin yung mga Duterte. Diba? Nakikita nila number 1. Nako. Alam kasi nila mangyayari. Alam nila pag naging presidente to pag nagdeklarang tatakbo siya, tapos manalo siya, nako. Gusto niya maging pangulo, ayaw niya nga Yung the mere fact na tumakbo siya ng kanyang ang kanyang tatay ang kasalukuyang presidente at number 1 siya sa lahat ng survey, the mere fact na tumakbo siya bilang vice president, wala na sa katangahan na sabihin na siya ay isang oportunista. No? Wala talaga mahina, traitor na naman, pro-China na naman. Dahil nagsasalita ng China Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.